The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision, understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay, lalo na sa ating lahat ng mga kasama ngayon. At welcome sa ating mga pastors, mga leaders natin, mga primary at mga cell group members natin, mga discipler, disciples, lahat po nakasama natin sa umagang ito ay welcome. Luzon, Visayas at Mindanao sa mga tatay at nanay at mga kabataan. At ganoon din sa mga kapatid natin na nasa labas ng bansang Pilipinas, mga leaders natin, mga disciples, lahat ng mga kasama natin sa online simbahay, sa ating mga cell group leaders and members. Welcome po sa lahat ng kasama natin sa umagang ito. At simulan natin ang lahat sa ating pambungad na panalangin. Salamat Panginoong Diyos sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa iyong paglingap sa amin sa mga nakalipas na linggo. At dalangin namin patuloy ka pong magpahayag sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng mga awitin at mga mensahe na aming pagsalusaluhan. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat sa oras na ito, O Diyos, sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sama-sama po nating sambahin ang Panginoon sa mga awiting ito. Atin pong tiyatawagan ng CGS Philippines Worship Team. To the suffering and the need, to the ones the world has cast aside, where you want me, I will be. To the desperate eyes and reaching, to the suffering and the ones the world has cast aside, where you want me, I will be. I will go, I will go, I will go, Lord, send me to the world, to the lost, to the poor and hungry. Take everything I am, I'll play within your hands. I will go, send me. Yeah. Let me not be blind with privilege. Give me eyes to see the pain from the blessing you pour out on me, not be spent on me in vain. Let this life be used for change. I will go, I will go, I will go, Lord, send me to the world, to the lost, to the poor and hungry. Take everything I am, I'll play within your hands. I will go, send me. I wanna live for you, go where you lead me. I wanna follow you. Let's declare today, come on. I wanna live for you, go where you lead me. I wanna follow you. Hey! I wanna live for you, go where you lead me. I wanna follow you. Yes, Lord. I wanna live for you, go where you lead me.
I will go, Lord, send me to the world, to the lost, to the poor and hungry. Take everything I am and play within your hands. I will go, send me. Yeah. Salamat sa mga awitin na ating narinig at ang ating mga ballpen, notebook at mga Bible ay ating pong ihanda at ating pagsalusaluhan sa umagang ito ang salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng gabay as we go on sa ating journey sa discipleship, sa ating pagsunod sa Panginoon. Sa umagang ito, ang ating pag-usapan, isa sa mga hindi lamang part ng buhay ng isang lingkod ng Diyos, kundi ito na yung buhay natin. Kumbaga, nakakonect na to sa buhay po natin. Matik po ito. Pag Kristiyano ka, pag disciple ka, or leader ka, nakakilala ka sa Panginoon, you need to do this. Kasi pag hindi natin ginagawa ito, merong kulang po sa buhay po natin. That is why ang ating pag-usapan makikita sa Proverbs chapter 11, verse 30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who is wise wins souls. So ang emphasize natin sa umagang ito, winning souls. At sabi nga ng Proverbs, he who is wise wins souls. Kaya ang paksa natin, the wise win souls. Ang tanong natin, bakit kaya wise ang tao na nilalapit ang isang tao sa Panginoon? Bakit wise ang tawag? Obserbahan natin, the days are evil. Ang time natin ngayon, palala na ang sitwasyon. And if you are a wise person, ang mga wise na tao, may nakikita siya na hindi nakikita ng karamihan. Ibig sabihin, ang isang wise na tao, nalalaman niya ang patutunguhan nating lahat. Kaya tinatawag na wise, ang preparation ng wise, hindi lang sa mundong ito, kundi sa kabila. Because we believe may buhay sa kabila. Kaya ang wise na tao, hindi siya nakatutok lang sa kakainin niya, sa dadaramtin niya. Hindi siya nakatutok lamang sa mga physical aspect na kailangan niya sa mundong ito. Ang isang wise na tao, nakatutok siya sa mga pangwalang hanggan. Kaya nga sabi, the wise win souls. Dahil nakikita ng isang wise na tao ang kanyang magiging patutunguhan. Kasama pamilya niya, kamag-anak niya, ang mga mahal niya sa buhay. Kaya ang mga mangmang na tao, ang utak lamang nun, kumain ng kumain hanggang mamatay. Pero ang taong matalino, hindi lamang kumakain ng bagay na material, pampisikal, kundi mahalaga sa kanya ang future ng pamilya niya. Hindi lamang magkaroon ng properties, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang mga matalinong tao. That is why, lahat kayo na nandito ngayon, you are wise. Nandito kayo dahil you value spiritual things. Pero, mangmang ang tao na ang binabalyo lang, mga bagay na material. No? So, sa umagang ito yung tutukan natin. Bakit mahalaga na tayo nag-win souls? Ito ang larawan ng isang wise. If you are not winning soul, you are not wise person. Kaya, ito yung ating bigyan ng pansin. Dalawang klase ng Kristiyano ngayon ang nag-i-exist. May mga Kristiyano na makikita mo sa iba't ibang Christian churches, ang gusto lang dumalo, makinig, kahit sa online, makinig, at pagkatapos gusto lang mabless. Pero ni isang kaluluwa, walang nadala sa Panginoon. Meron namang Kristiyano, nag-aakay ng kaluluwa, may dala siyang kaluluwa, pero hanggang
dala lang niya ang kaluluwang yon. Nakakilala sa Panginoon. Pero namatay din. Kasi hindi niya na-disciple at hindi niya napangalagaan. So marami din, pinapatay nila ang kanilang dinala sa Lord. Ang tawag nun, spiritual abortion. So, ang gusto ko makita sa atin, kayong nandito ngayon, dapat nababasa nyo ang lingwahe natin. Kapag nag-win soul ka, nadala mo yung ang tao na magiging disciple and someday magiging leader. Parang katulad sa atin. Hindi naman tayo pinanganak ng nanay natin na hanggang sanggulan tayo eh. Pinakain tayo, inalagaan tayo, inaruga tayo, at pinoproteksyonan tayo hanggang sa naging matured tayo, nakapag-aral tayo, naging adult po tayo. At ngayon, kaya na nating tumayo sa ating sariling paa. Pero inalagaan tayo ng parents natin. Ganon din sa spiritual. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, may spiritual parents tayo nag-aalaga sa atin hanggang nag-mature ka spiritually. Kaya ang winning soul, tandaan natin, hindi natapos doon na pinabayaan mo na lang. Ang winning soul, dumaan yan sa ladder of success. Ibig sabihin, kung may na-win akong tao, nakikita ko someday yan, magiging leader. Nagiging disciple yan. Naging matured yan. Lumago yan. So, ang dilema sa mga Christian ngayon, nag-win lang, pinabayaan. Kaya maraming Kristiyanong pumapatay. Pumapatay ng espiritual ng mga tao. Biro mo nakakilala kay Jesus Christ, hindi mo na inalagaan, hindi mo na-nurture, hindi mo dinaan sa life class, hindi mo na-disciple. At marami po naging abortionist. Pinapatay nila ang nadala nila sa Lord. Kaya in winning soul, you are a spiritual parents hanggang lumago yan. Yun ang accomplishment. Kaya dapat makita ninyo na dito nagbabasahan tayo ng lingwahe natin. Pag naakay ko ang taong ito, alagaan ko to, dadalhin ko to sa ladder of success. Hindi ko to hayaan na lang na nakita kong tinanggap si Jesus, tapos nawala na lang ng kusa. Hindi ka dapat mag-rejoice doon. Magre-rejoice ka kapag nakita mo na leader na siya, discipler na siya, nagiging ano na siya, naging part na siya ngayon ng pagwiwin din ng maraming tao. Kaya we are not promoting religion. We win souls because we promote heaven. Tandaan natin yon. Nagwi-win soul tayo dahil nais nating madala ang tao kay Jesus Christ. Kaya nga, ang taong nagwi-win soul, number one, he is like the watchman. Sabi sa Ezekiel 33 verses 1 to 9. Tingnan po natin. Ezekiel chapter 3, 33, 1 to 9. Anong sabi po dito? Babasahin po natin para maintindihan natin. And the word of the Lord came to me saying, Son of man, speak to the sons of your people and say to them, If I bring a sword upon a land, and the people of the land take one man from among them, and make him their watchman. And he sees the sword coming upon the land, and blows on the trumpet, and warns the people. Then he who hears the sound of the trumpet, and does not take warning, and the sword comes and takes him away, his blood will be on his head. He heard the sound of the trumpet, but did not take warning. His blood will be on himself. But had he taken warning, he would have delivered his life. But if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet, and the people are not warned, and the sword comes and takes a person from them, he is taken away in his iniquity, but his blood I will require from the watchman's hand. Verse 7, Now, as for you, son of man, I have appointed you a watchman for the house of Israel, so you will hear a message from my mouth and give them warning from me. When I say to the wicked, O wicked man, you will surely die, and you do not speak to warn the wicked from his way, the wicked man shall die in his iniquity, but his blood will require from your hand. But if you, on your part, warn a wicked man to turn from his way, and he does not turn from his way, he will die in his iniquity, but you have delivered your life. Now, kung ating nasubaybayan ito, mga kapatid, ang picture natin, katulad ng watchman,
Ang watchman, ganito yan, sa time ni Ezekiel. Kapag dumating ang kalaban, siya nagbublow ng trumpet. Nasa watchtower siya. Ang mga tao ngayon, magpiprepare yan para depensahan nila sarili nila. So napakalaking halaga ang trabaho ng watchman. Malayo pa lamang, siya yung guard, siya yung bantay, siya yung nagpo-protect ng buong bayan. Kapag napakalayo pa lamang, nakikita niya na may mga darating na kalaban, ibublo na yung trumpet. May panganib na darating. Magpiprepare ngayon yung buong bayan to defend themselves. So makikita natin, pag dinala natin sa spiritual, ang tao na nag-aakay sa kapwa niya, he is like a watchman. Kasi ang watchman, alam niya may darating na panganib. May darating na parusa. And all of us are watchmen. If you know God as your Savior, Jesus Christ is your Savior, you are a watchman. You know the evil today. The days are evil. That is why as a watchman, you give warning to people. Nagbibigay ka ng warning sa mga tao. Inaabot mo yung mga tao na magbago na ang buhay nila. Inaabot mo yung mga tao na bumalik sila sa Diyos. Kasi nakikita mo ang darating na panganib. Na lahat ng tao na wala kay Kristo patungong impyerno. Wala na akong nakitang paraan para makarating ang tao sa langit. Hindi sa mabuting gawa, hindi sa relihiyon, hindi sa pagiging masipag sa pagpunta ng church, hindi sa denomination. Jesus is the only way, the truth, and the life. Very clear po yan, mga kapatid. Kaya ang church na hindi nagwi-win soul is a dying church, a dead church. Isang church na tulog at isang church na tamad. At ang isang Kristiyano, individually na hindi nagwi-win soul, walang malasakit sa napapahamak, at maybe he is not a Christian. Kasi tandaan po natin, if you really confident na you are saved, you have Christ in your life, hindi ka papayag na ang asawa mo, mga anak mo, hindi mo maakay sa Panginoon. And we are not increasing religion here. Hindi tayo nagpapadami ng mga tao para ilapit sa ating relihiyon or sa ating samahan. Hindi po. Ang reason, ginagamit na instrumento, ang media, para ma-spread out ang gospel because we know the danger is coming. Because we are the watchman. Sabi nga dito, kung ating i-comprehend ang binasa natin sa Ezekiel, pag ikaw nagbigay ng warning, ang mga wicked, binaliwala nila yung warning na yan, wala ka ng pananagutan sa buhay nila. Halimbawa, nag-share ka ng gospel, pinagtawanan ka, wala kang pananagutan. Ang mahirap, watchman ka, malapit na ang panganib. At maraming napahamak at namatay, mananagot ka sa mga buhay nila sa harapan ng Panginoon. So, ibig sabihin, napakalaki ng rule natin bilang watchman. May nakikita ka na hindi nakikita ng marami. Ang nakikita lang ng marami, material na bagay. Pero may nakikita kang spiritual na bagay na mapapahamak pamilya mo kapag hindi siya nag-connect sa Savior. Hindi siya nag-connect sa nag-suffer sa buhay natin sa cross. At walang iba kundi si Jesus Christ, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, ang isang watchman, hindi dapat nagpapabayayan. Kaya tingnan natin ang mga church ngayon, pumapalakpak si Satanas. No? Nagmamaster sa programs, nagmamaster sa mga activities, nagmamaster sa mga fellowship, pinapaganda ang kantahan, talagang inaayos ang sayawan. Si Satanas pumapalakpak. Ang iba, pinapaganda nila ang building. Ayos lang yan. Gawin nyo. Maganda yan. So marami sa atin na out of focus. At maraming mga church at maraming mga pastor, minamaster at pinapaganda mga instrument,
pinapaganda nila ang kanilang mga building, pinapaganda nila ang kanilang samahan. Pero ang dilema sa mga churches ngayon, hindi na tinuruan ang mga Kristiyano at hindi na agresibo ang marami ngayon na dalhin ang mga tao kay Kristo Jesus. And that is a defeat. We are like the watchman na naging irresponsable, na maraming namamatay everyday patungo sa impyerno. Mahirap, mayaman, na namatay na hindi nakilala ang Panginoon. Sa amin sa Bible School, you cannot graduate sa seminary kung hindi kayo nag-win soul. First year namin, sinaba kami sa hospital. Unang taon, first year college, dinala kami sa hospital sa aming evangelism subject. Alam mo, maganda mag-share sa hospital. Dinala kami doon sa mga taong naghihingalo. Lahat tumanggap sa Lord. That is my first experience. Lahat na nasa hospital, na ang buhay ay nasa delikado na, talagang tinatanggap si Jesus. Kaya ang maganda share ng gospel nasa hospital. May mga sakit, nasa nasa panganib ang buhay nila, ang mga babae naman na mga kaklase namin doon sa mga anak, doon naman nila dinadala ang gospel. Yung mga may malubhang sakit. Pangalawa na pinupuntahan sa amin second year, sa mga bilanggo. Bilangguan, dadalhin kami lahat doon ng mga estudyante para i-preach ang gospel. So lahat ay alipin, pero naging malaya sila dahil kay Kristo. Kaya tandaan natin, masarap puntahan ang mga lugar na ang mga tao hopeless, nasa panganib ang buhay. Kaya masarap, kaya nga, sabi nga, may sinabi sa isang mangangaral, masarap pumunta sa mga burol ng patay. Kasi pag pumunta ka sa mga may nakaburol, magano ka magre-reflect na ang buhay natin patungo din dyan. Marami gusto puntahan, birthday, kasal, yung kasiyahan, libangan. At hindi sila makapag-reflect doon. Kaya nga matalino ang tao na pumupunta din sa mga namatayan. Kasi doon ka makapagmuni-muni na darating din sa buhay mo, mamamatay ka. And you need Jesus Christ in your life. Kaya mapapansin natin mga kapatid, yung mahilig sa mga party-party, mga birthday, mga kasal, ano yan eh? Hindi nabigyan ng warning, kaya ang iba minsan, nagpakasaya na lamang. Pero hindi nila inayos ang buhay nila sa spiritual. Pag dumating ang panganib, hindi tayo naging handa. So as a watchman, we are the one who warn people, we are the one who give precaution sa mga tao na may coming danger, and that danger is hell. May darating na kapahamakan. At dapat ang mga bibig natin, hindi tayo silent po dito. That is why sa ating media, sa ating technology na to, maaring maraming nagkikritik, marami ang pumupuna, but we don't care about that. Ang ating concern, mga seekers na kailangan nila si Kristo, mga tao na hinug na ang binhing tinanim sa kanila, na dalhin nila pamilya nila sa Panginoon. Kasi this is not our place here on earth. Hindi to lugar natin itong inaapakan natin saan tayo nakatira. Maaring you are in comfort zone, pero hindi maglalast yun. There is eternity. There is eternal life and there is eternal hell. Mga kapatid. That is why winning soul is very important. At ang nagwi-win dito, matalinong tao. Kahit na magna cum laude ka, impyerno ka pa din pag wala kang Kristo. Kahit millions ang iyong sweldo sa isang buwan, impyerno ka pa rin pupunta kahit billionaire ka. Without Christ in your life, that's the value of winning soul, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, we cannot extend our life with material things. But we can extend our life through the Lord Jesus Christ because mamatay man tayo sa mundong ito, there is life eternal sa kabila. That is why our rule
Listen to this. Your identity is you are the watchman sa mundong ito. You are like the watchman. Ibig sabihin, ikaw ang bantay, ikaw nagpaalala sa mga tao na may kapahamakan na darating. At dapat nakikita po natin yan, mga kapatid. Huwag kang pumayag, nanay mo, tatay mo, nirigaluhan mong mamahalin, pero sa impyerno naman pupunta. Diba? Very clear sa Ezekiel na binasa natin, wala ka ng pananagutan kung ang mga wicked na to ay hindi ka binigyan ng pansin. Pero may pananagutan ka kung alam mo bilang Kristiyano, nabuksan ka, nakakilala ka kay Lord, gusto mo puro blessing lang. Gusto mo pagpapala. Gusto mo kagalingan palagi. Gusto mo pabor kay Lord. Pero hindi mo binigyan ng mataas na halaga ang dalhin ang tao sa Panginoon. Pananagutan mo sa Lord yun. Kaya mali ang connotation ng ibang Kristiyano nakakilala sa Lord. Lumalapit siya, naglilingkod siya kasi gusto niya may pakinabang, may makukuha siya. Hindi rin tama yon. Dapat, nung binago ka ng Diyos, you have the assurance of salvation, reach out people. Then, wag mo patayin yung mga naabot mo. Disciple them. Lead them to our life class. Lead them to our leadership. School of Leaders 1 and 2 and 3. Ibig sabihin, yan ang tunay na magulang. Ang tunay na magulang sa spiritual, kung may inakay ka na 2 tao, naging leader yan. 5 tao, naging leader yan. Na dumadami ang naglalapit sa mga taong naligaw ng landas kasi dumadami ang leaders mo. Dumadaming disciple na iyong inalagaan. You're a good parents. Bad parents yung isinilang mo siya, sanggol pa lang, patay na. Hindi mo na-consolidate, hindi mo nalagaan. At naintindihan yan ng mga nandito ngayon, ang mga termino na sinasabi ko. Kaya maraming Kristiyano na pabigat sa loob ng church. Nakatunganga lang. Pero they know what to do. They know what to do. At yan ang matinding kasalanan. Alam mong tama at hindi mo ginagawa, mananagot ka sa Panginoon. Mga kapatid. So wag po tayo display sa church. Wag po tayo dekorasyon sa church. It is not about your name. It is not about your title. It's all about how you obey the Great Commission of winning souls and making disciples. Kaya tandaan natin, ikaw ay bantay. Ikaw ay nagbibigay ng babala. May mag-reject man sa iyo, may magtumanggap man sa iyo, ang mahalaga ginawa mo. Ang rule mo bilang watchman. Wala ka ng pananagutan, pero may pananagutan ka kapag bilang watchman, you don't blow the trumpet. You keep silent. At ang buhay ng mga taong yan, ng pamilya mo, sisingilin sa iyo yun. Mga kapatid. Kaya walang kwenta na you know Christ as Lord and Savior. Pag tinanong ka, ilan ang mga taong naligtas na dinala mo kay Kristo? Sinabi mo, wala. Diba? Tatawagin kang tamad. No? Tamad. At walang kwentang alipin. Itatapon pa rin tayo. So, ibig sabihin, ang totoong Kristiyano, may dala yan patungo sa Lord. Yun ang gift mo para sa Panginoon. Dahil namatay si Kristo sa tao. So, kung ikaw naligtas, dapat marami ka ring dadalhin patungo sa Panginoon. Kaya dapat clear sa atin to. Winning soul is not a choice. It is a must. You must do it. It is not a choice. It is not a program. Kumbaga, urgent sa time natin ngayon. Every day, every minute, every second, marami na mamatay na mga tao na patungo sa kapahamakan. Kasi maraming Kristiyano nag-i-enjoy sa church, nag-i-enjoy sa fellowship, nag-i-enjoy sa dancing ministry, nag-i-enjoy sa mga outing, nag-i-enjoy sa program. Biro mo, minamaster yung programa ng church, activity ng church, but there is no winning. Ang church na yan, tulog. Alam yung taong tulog, hindi niya alam nangyayari sa paligid niya. Ang taong tulog, walang pakialam sa paligid.
unaware sa mga surroundings. Ganon ang larawan ng mga churches ngayon. So if we want our church alive, start from the pastor sa mga leader, dapat vigilant po tayo in winning souls. Dahil si Satanas pumapalakpak at lalo niyang magugustuhan ang church kapag walang evangelism. Mga kapatid, walang nadagdag na mga kaluluwa patungo sa langit. Ganon. Kaya dapat maintindihan nito ng mga bago ngayon. Kayo ngayon na nakinig, tinanggap nyo si Kristo, your part is to win souls also. Sa mga invite, tandaan natin, hindi po tayo maliligtas ng anumang bagay sa mundong ito, kundi si Kristo lang. That is why ang pinakasentro ng mensaheng ito, lahat ng ginagawa natin sa cell group is about the Lord Jesus Christ. Kaya wise ka na tao na ang utak mo hindi pang laman, hindi pang physical, hindi pang material. Ang utak mo pang spiritual din, mga kapatid. So meron kang invisible mind. Meron kang invisible eyes. Yun ang mga wise. Second, bakit tinawag na ang wise nagwi-win souls? He's like a watchman. Pangalawa, he's like the stars forever and ever. Ibig sabihin, nilarawan niya ni Daniel chapter 12 verse 3. Ang picture na nagwi-win soul, katulad siya ng bituin ng pangwalang hanggan. Daniel chapter 12 verse 3. Anong sabi sa Daniel chapter 12? Tingnan po natin ang Daniel chapter 12 verse 3. Those who have insight will shine brightly like the brightness of the expanse of heaven. And those who lead the many to righteousness. So listen to this. Those who lead the many to righteousness. Anong sabi dyan? Like the stars forever and ever. So you shine like stars in the universe. Bakit kaya ginamit dito na like stars forever and ever? Kasi pag sinabi natin, ang karakter ng star, nagniningning yan. At ang pagniningning niyan, permanent. Hindi lang yan sa gabi. Sa gabi mo lang makikita kasi madilim eh. Pero permanent yan. Now, what's the character of a star? Sabi nga, star displays a strong, assertive personality with a desire for control and a natural tendency towards leadership. So, ang karakter ng star, nagdi-display siya ng strong, assertive personality. Pag sinabi assertive, may kumpiyansa ka, may confidence ka. That is why if you win soul, nagwi-win ka ng soul, may confidence ka na totoo yung sinasabi mo. May confidence ka na tama yung tinatahak mo. Kaya you shine like stars. Ibig sabihin, dinadala mo ang mga tao sa liwanag galing sa darkness. Noong panahon noon, mga kapatid, wala pa mga na-inventong mga ilaw. Ang gabay ng mga tao ay stars. Ang naghanap ng mga wise men kay Jesus Christ nang isinilang siya sa sabsaban, ang ginawa nilang ilaw ay ang star. Nakita niyo mga kapatid? So tandaan ninyo, you are like a star. Kapag ikaw ay palaging nagwi-win soul, that is your life already, you shine like stars forever and ever. So ibig sabihin, pag sinabi forever and ever, hindi yung month lang to ng August, September ka nagwi-win. This is already your life. Ba't ka nagsashine like stars? Kasi modelo ka ng mga taong dinala mo sa Lord. Naging model ka nila. Bituin ka, nagniningning. Mga kapatid. No? Kaya hindi tama yung kanta na bituing walang ningning. Saan nakakita bituin walang ningning? Ang bituin, nagniningning. At habang nagniningning ka, naging testimony buhay mo. Testimony ka sa ugali mo. Testimony ka sa commitment mo kay Lord. Testimony ka sa pagiging mabuting lingkod ng Diyos. At ang nakikita nila, nagsashine ka. Kaya nga, you are the light of the world.
Sinabi yon. Because Jesus is the light. So halimbawa ka, kapatid. Sinusundan ka ng mga tao na dinala mo sa Lord. Kaya ang nagwi-win soul, he is like the stars forever and ever. Bituin ka, kapatid. Pag sinabi bituin, nasa taas ka. At nakatingin ang marami sa iyo. Ayon. So, hindi tama na isipin ng iba, mag-artista ako para parang ikaw ay magiging like stars. No. Mahigit pa sa artista ang kalagayan mo, kapatid, kasi ang tao may patutunguhan. May purpose ang buhay mo sa mundong ito. Mga kapatid, hindi para palakpakan ka lang, para hangaan ka. Di po ba? Di ba merong sa ating bansa may tinatawag na superstar? Di ba? Yung mga mahilig sa mga artista. Alam nyo kung sinong superstar. At alam nyo rin ang star for all season. Kumbaga, walang pagkalaos. Pero ikaw, kakaiba ka. Ikaw yung stars forever and ever. You are not a superstar. You are not a star for all season. But ikaw ang stars forever and ever. Okay. Iba ka. Ang tawag megastar. May megastar, may superstar, may star for all season. Pero lahat yan, wala yan sa stars forever and ever. At sino yan? Ito yung mga nagwi-win souls. Dineclare yan sa Daniel chapter 12, verse 3. Kasi bakit? Ang megastar, ang superstar, ang star for all season, sila ang hinahangaan. Pero ikaw, ang tawag sa iyo, you lead the many to righteousness. Kaya stars forever and ever ka. Kasi saan ka nakakita? Dadalhin mo ang mga tao sa matuwid na pamumuhay. Ilayo mo sila sa kadiliman. Iwasan nila ang hindi pagrespeto sa magulang. Tinuturuan natin mga tao na igalang ang magulang, magpasakop sa magulang, sumunod sa mga nasa leadership. So nahuhubog mo ang mga tao patungo sa isang mabuting pamumuhay, preparation yan sa heaven. Na dapat alisin ang pagnanakaw, pagsisinungaling, no? So you don't need to be a politics to be stars. You lead the many to righteousness. Ganun ang rule ng mga anak ng Diyos. That is why you are one of the stars. And you shine forever and ever. Ang sarap kaya na ang Bible mismo nagde-declare niyan. Mga kapatid, kaya tandaan natin, ang hindi nagwi-win soul ay hindi bituin. Bato, kapatid. Tandaan natin, exclusive lang to sa mga nagdadala ng kaluluwa sa Lord. Biro mo ang taong ito, drug addict. Ngayon, addict na siya sa salita ng Diyos. Biro mo yung taong ito, nagsusugal dati. Ngayon, generous na siya kay Lord. Talagang giver siya sa gawain ng Panginoon. Malaki ang na-change because you lead the many to righteousness. Mag-asawa, muntik na maghiwalay. Nabago buhay. Na-restore. Because you lead the many to righteousness. Lasinggero. Palaging lasing. Ngayon, lasing na siya sa espiritu. Matindi ang nangyari sa mga taong binago. Hindi kayang gawin niya ng mga politika. Dahil ang mga politika natin, kailangan din mabago buhay. Hindi kayang gawin niya ng mga matatalinong tao, ng mga magna summa cum laude, at ano pa. Sa Lord, simpleng tao ka, pero marami na change ang life to righteousness. You are the stars forever and ever. Talo mo pa ang megastar. Talo mo pa ang superstar. At talo mo pa ang star for all seasons. Nakita niyo mga kapatid? Kaya tandaan natin, you know your identity. I am the watchman. I am the star. Shine in the universe. Yun ang role mo. May kwenta ka na nabubuhay sa mundong ito. May halaga ka, kapatid.
Kaya may dahilan ang buhay. Hindi ka kumukopya sa sistema ng mundo. Hindi ka nagpapasikat, hindi ka yung tipong nagpapapansin, because you know your identity here on earth. Alam mong identity mo, pagkatao mo. Binago ako, magbabago ako ng buhay ng mga tao, dadalhin ko sila sa paanan ng Panginoon. Anak mo, dinala mo. Asawa mo, dinala mo. At lumalayo ka sa gawain ng mundo. Kasi you are distinct. Di po ba? Walang dumidikta sa iyo, walang sumusulsul sa iyo as you live a righteous life because you are a star. You are stable. You are strong. You are assertive. You bring the darkness into light. Ganon ang star. You are a guide. Kasi you know what will happen someday. Ganon ang star. Kaya tandaan natin mga kapatid, napakahalaga ng ating ginagampanan sa mundong ito. Watchman ka, binabantayan mo ang kalagayan ng mga tao ngayon, the days are evil, dadalhin mo sila patungo sa Lord. Kaya kahit pagtawanan ka, i-reject ka, as long as you do your part as a watchman, as a star, wala kang guilt sa puso mo. Kaya hindi nagwi-win soul, namumuhay sa disobedience. At yung mga nagwi-win soul na hindi naman nila na disciple, disobedience pa rin yun. Hindi ka lang nag-win soul, dapat na-disciple mo yan, napalago mo yan, nagginamit na rin yan ng Lord. Saan ka nakakitang magulang na inalagan mong anak mo hanggang sanggol lang? Tapos may nakita ba kayong sanggol na naghugas ng plato? Nakita ba kayong sanggol na pumunta na nag-prepare ng food? Inaalalayan mo yung mga baby. So ganun din sa ating pag-alaga sa mga baguhan. Inaalalayan natin hanggang lumago sila at yun ang fulfillment mo sa buhay. Kaya malalaman na totoo ang winning mo kung may na-disciple ka. Kung may nakakreate ka ng mature disciple at nakikita mo, ginagamit na rin siya ng Lord. Ayun. At namumunga na din, mga kapatid. Ang buto nagiging mangga. Ganun dapat ang pag-alaga natin sa mga tao. Puno ng mangga na nagkabunga. Kaya tandaan natin, the wise win souls. This is it. Ito yun. Kahit anong galing mo kumanta, galing mo sumayaw, kahit anong galing mo sa counseling, tagapayo ka ng church. Kahit ang pastor mahusay mag-preach, even pastor, kung walang karanasan ng pastor na mag-win soul, hindi rin mag-win soul ang mga nasa loob ng church. Ibig sabihin, all of us are not exempted. Hindi tayo exempted sa pinapagawa ng Lord sa atin. Mga kapatid, dahil ang pag-akay ng kaluluwa, isang kaluluwa, nagre-rejoice ang heaven. Mga kapatid, tandaan natin yon. Kaya walang pagalingan dito sa atin, mga kapatid, na mga activity sa loob ng church. Kailangan magaling ka mag-akay ng tao patungo sa Lord. Yun ang importante sa lahat. Kaya may question mark ang pagiging Kristiyano mo, kahit isa wala kang naakay sa Lord. Diba? Biro mo may naakay ka, naging great evangelist, katulad ni Billy Graham. Di po ba? Yung mga matitindi nating mga leader, matindi ang nag-evangelize sa mga yon. Di po ba? Kaya napakahalaga ng ating pinag-usapan. Number 3, you are not only like the stars forever and ever if you win soul. Number 3, He is empowered by the Holy Spirit. Ito yung matindi sa number 3. He is empowered by the Holy Spirit. Nakita ko dito, hindi lahat ng mga disciple o Christian may gabay at empowered by the Holy Spirit. Kasi clear sa Acts 1 verses 8 to 9. Tingnan po natin, Acts chapter 1 verses 8 to 9. Ito, napaka-clear. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
And you shall be my witnesses, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. Napaka-clear. Matatanggap lamang natin ang kapangyarihan mula sa Espiritu Santo kung gagawin natin ito. You shall be my witnesses both in Jerusalem. Jerusalem is our family. In all Judea, Judea is our neighbor. And Samaria, ang mga certain places sa paligid po natin, is our Samaria. And to the remotest part of the earth. So lumalawak at lumalaki ang ating horizon, mga kapatid, sa winning soul. Yun ang nangyari sa CGS Philippines. Na even in online, mas mabilis ngayon ang paghatid natin ng mabuting balita. That is why we share our 3 minutes bid. Mas mabagal ang pag-abot sa mga face-to-face. Biro mo, may international cell group po tayo dahil sa masisipag na mga cell group leader natin. Bakit? Naabot din sila ng mga leader natin through online platform. We have more than 100 million Filipinos. At mapapansin po natin, lahat ng yan may mga gadget. At ginamit ni Lord ang mga gadget natin para maabot ang mga taong ito. And that is the work of God. Pinapabilis na ngayon ang gospel dahil the days are evil. At ngayon, maraming nag-aaral sa atin sa online pa din. Maraming dinidisciple sa online. Maraming kinoconsolidate sa online. Ang iba nakangangalang, walang ginagawa, even in face-to-face. Mga kapatid, ibig sabihin, isa ka sa mga tamad at palaging natutulog. At sabi nga ang tamad, huwag pakainin. Ang isa sa dilema ng mga churches, tulog at tamad ang mga tao. At ang tamad at tulog ay hindi yan contributor sa loob ng church. Kaya it is a wake-up call sa mga churches ngayon sa atin. Like what I said, kahit anong ganda ng church, anong ganda ng programa ng church, ang iba pa nga ang piniprepare ngayon dahil bare months, kantata. Ayun, nagpiprepare na sila ng kantata nila for the coming December. Pero pagkatapos noon, paganda ng boses, wala ding naakay na mga kaluluwa. Wala na bagong buhay. Why I said this, mga kapatid? Kasi pag hindi tayo nagwi-win soul, tayo magkagatan. Ang church na hindi nagwi-win soul, hindi nagdi-disciple, naging mapagpuna sa mga churches. Naging mapagpuna tayo sa buhay ng may buhay. Kasi we don't win souls. We don't make disciples. Pero kapag focus tayo sa winning soul, wala ka ng panahon sa buhay ng ibang tao na sila'y punahin. Kundi ang focus mo, marami ma-save, marami ma-disciple. That is why, hindi ibig sabihin na may Holy Spirit ka nang tinanggap mo si Kristo. May Holy Spirit ka lamang kapag nag-start ka na maging witnesses both in Jerusalem, Judea, Samaria, and even to the remotest part of the earth. So ang iba nagbabiyahe pa sila para maabot ang marami. Pero dito sa online, you can reach out different countries. Meron sa Canada, mga kapatid, Netherlands. Alam natin yon. May mga naabot na yung mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo. It's because of the diligency ng mga kapatiran natin upang i-reach out ang mga taong ito through online. Even ang iba nire-reject. Ang iba nire-report pa. Pero sila nagpapatuloy sa pag-reach out. Why? Because they have the Holy Spirit. Alam mo, pag may Holy Spirit ka, hindi ka natatablan ng mga taong kukutyain ka, pagtatawanan ka. You are empowered by the Holy Spirit. And that is very clear. Ibig sabihin, matapang, malakas ang loob, hindi natatakot ang isang empowered by the Holy Spirit. Kaya the Holy Spirit manifests to those winners of souls. Ibig sabihin, pag winners of soul ka, nagmamanifest ang Holy Spirit sa iyo. Kaya ang empowerment given exclusively lamang sa mga nag-win soul. Very clear yan sa Bible. So mga tulog, mga tamad,
hindi mananahan ng Holy Spirit yan. Kaya minsan, bakit ka nag-aas ng Holy Spirit? Saan mo gagamitin yon? Holy Spirit, may exam ako. Sana makapasa ako sa exam. Holy Spirit, sana ma-promote ako sa aking work. Ganon po tayo. Pang-personal tayo. Hindi tayo gumagalaw ayon doon sa kalooban ng Panginoon. Minsan hinihingi natin na ma-empower tayo ng Holy Spirit for our own personal interest. Ang Holy Spirit nag-empower lamang sa mga winners of souls. Kasi ito yung mga matatapang na sinasamahan ng Holy Spirit. Nung nagsisimula ang church na to, hinabol kami ng itak. Yung asawang lalaki nakaabang na sa may pintuan. Mabuti naman at walang namatay sa amin. Mga kapatid, may risk. Maganda nga sa online mag-reach out, walang itak na hahabol sa iyo eh. Hindi ka mababaril sa online eh. Pwede ka lang marireport, pero iba hindi ginagawa. Di po ba? Pinadali ni Lord ang lahat. Kasi malapit na siya dumating. Nangyari nga, nagwi-winsol kami dati, umuulan. Biro mo, pinalabas kami nung may-ari ng bahay, pinapasok kami nung malaman niya magsishare kami ng gospel, pinalabas kami. Wala siyang pakialam kahit mabasa kami ng ulan. Marami kaming naranasan, mga kapatid, nung time na wala pang online, nung nagsisimula pa ang church na to. Kaya napaka-convenient, kaya yung mga tamad, mga tulog, marami dahilan yan. Walang load, mahirap ang online. Nung ngayon, na nasa face-to-face na, hindi po sila pwede, hindi sila maabot, kasi umalis. Ayon, sabi ng anak, wala daw ang magulang niya pero natutulog. So maraming kasinungalingan minsan yung mga inaabot din natin. But ang malaga, you sacrifice to win people. Pero tandaan po natin, because we know the coming danger. Alam natin ang darating na panganib sa maraming tao. Mga kapatid, kapag walang Kristo ang buhay. Kaya tandaan natin, buhay na natin na mag-win soul. At ang pagsama ng Holy Spirit, exclusively doon lamang sa mga nag-win soul. Doon sa mga nagdi-disciple, mga kapatid. Ibig sabihin, lahat ng bagay na makapagbigay glory kay Jesus Christ, andun ang pagsama ng Holy Spirit. Pag nagdi-disciple ka, sasama ka ng Holy Spirit. Hindi sumasama ang Holy Spirit sa mga sumusuway, sa mga lumalayo sa Diyos. Hindi sumasama dyan. So saan ka nakakita salita ng Diyos kinukontra? Hindi pagsama ng Holy Spirit yun. That is the evil spirit. That's the evil spirit. Everything who against the Word of God, against tayo sa discipleship, against ka sa mga tinuturo na batay sa utos ng salita ng Diyos, ang sanib niyan, evil spirit, not Holy Spirit. And if you don't win souls, you are against of it. Sabi mo, voluntary yan. Evil spirit yan ang nagko-control sa iyo. That is why you don't win souls, mga kapatid. Dalawa lang. It's either you are controlled by the evil or controlled by the Holy Spirit. Kaya kung tayo po ay namumuhay sa laman at sa tinuturoan tayo ng matuwid pero nililihis mo pa din, you are controlled by the evil. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ang ating tinatahak ngayon ay isang masasabi nating pagpapala sa atin na ginagamit tayo ng Panginoon. Na ang alam natin na ang kumokontrol sa atin, why we do winning soul, is the Holy Spirit. But if you are in the church, at ang sinasabi ng pastor ay you are against of it, against ka sa winning soul, against ka sa discipleship, kinikritik mo ang galaw na tinuturo ng salita ng Diyos, pagbabago ng buhay ng tao, very clear. Possess tayo ng evil spirit. Because I do believe, itong mga sinasabi ko dito, galing sa Biblia, at ito ay dapat sinusunod natin. Na lahat tayo dapat
may mga dinala kay Jesus Christ na mga kaluluwa. May naakay tayo na mga kaluluwa patungo sa Panginoon. Because this is the work of God na in-extend sa atin. We are the extension of God's will. Ang will ng Lord, marami tayong nailapit na kaluluwa sa paanan niya. Mga kapatid. But ikaw, you resist, nangangatwiran ka, sabihin mo, voluntary yan. You depend yourself, nagiging defensive po tayo. We are disobeying the command of God. And you are not empowered by the Holy Spirit, but the evil spirit. Kaya ang lesson natin ngayong umaga, ganito yan. If you are truly Christian, disciple, born again, you must, it is a must to win souls. Because if you don't do this, mga kapatid, sino nag-empower sa'yo? Maybe the evil one. Kasi ako naniniwala, ang magdidikta sa'yo sa paglapit sa mga tao sa Panginoon, even anuman ang kondisyon ng buhay mo, hindi ka titigil sa pag-win ng tao. Because you are controlled by the Holy Spirit. Empleyado ka man, tatay ka man, nanay ka man, estudyante ka man, professional ka man, wala kang excuse. Mga maraming dahilan. That is not the work of the Holy Spirit. Kaya naway sa umagang ito, nakita ninyo ang kahalagahan ng winning souls. It's about time for us to wake up. Time for us, mga kapatid, na gumising. Because in our conclusion, churches today are in deep sleep. Ang lalim ng tulog ng mga church ngayon. Therefore, it should be a wake-up call to all of us to be a soul winners. Wake-up call sa ating lahat to. Huwag kang papayag na wala kang maipakilalang tao kay Jesus Christ. Because many people die every day without life eternal. Marami na mamatay walang buhay na walang hanggan. Hindi nila alam kung sa langit sila o sa impyerno. Marami na mamatay every day. Kamag-anak natin, kaibigan, at ikaw, tumahimik ka lang. Pananagutan mo yon sa Lord. So, anong ginagawa mo? Nagkikritik ka sa church? Anong ginagawa mo? Nagpupuno ka lang? Isa ka sa nagpupuno ng tao sa loob ng church? But you don't win souls. Malaking pananagutan natin sa Lord yan. Kaya naway sa umagang ito, ang mensaheng ito ay isang reminder sa ating lahat. It's a wake-up call to all of us. Kailangan marami ako mailapit na kaluluwa sa Panginoon. Hindi ako papayag na wala na bago ang buhay, na ako ay hindi ako ginagamit ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, matapos ang mensaheng ito, isa ito sa mga paalala sa ating lahat. Don't underestimate winning souls. This is already our life. To transform many people patungo kay Jesus Christ. Bago tayo dumako sa closing prayer, sama-sama po natin, mga kapatid, na damhin ang awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. Kaya aming ihahayag, Panginoon, purihin natin siya. Hallelujah. Buhat ng makilala, Ikaw, Jesus, sa buhay ko. Nais kong malaman mo, ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Patuloy na sa sandaling ang
kabutihan mo. Pinatawad, pinalaya, at binago mo ako. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Walang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Walang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Isa pa. Patuloy na sasambitin ang kabutihan mo. Pinatawad, pinalaya, at binago mo ako. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Walang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Walang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan sa iyo. Sa iyo. Hallelujah. Sa iyo. Sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan sa iyo. Hallelujah. Sa iyo. Sa iyo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming ginagawa ang church. Abala sa maraming bagay. Ngunit ang deception ng kaaway, marami ang hindi gumagawa ng winning souls. Marami, O Diyos, nagpapaganda ng building. Maraming minamaster ang mga programs, event, dancing, singing, mga properties ng church, pero walang winning souls. That is a dying church. And I pray, start from the pastors and all leaders, maging vigilant kami, maging aggressive kami to reach out more people patungo kay Jesus Christ. Because this is your mandate, O God. Utos mo ito na dapat namin gawin. Hindi ka namatay sa relihiyon, hindi ka namatay sa tradisyon, hindi ka namatay sa denominasyon. Namatay ka, Panginoon, sa kaligtasan ng individual person. Ang aming bahagi, dalhin ng mga taong ito patungo sa iyo.
Dalangin ko, O Diyos, na mensaheng ito ay maging wake-up call sa aming lahat. Na it's about time for us na mga sundalo na mag-abot ng mga maraming tao patungo sa iyo upang maraming mabagong buhay. Marami, O Diyos, ang tatalikod sa kasalanan. I pray blessing to all of us today. Lahat ng kasama namin ngayon nandito, preserve them, protect them, provide all their needs, O God. Itong aking panalangin sa dakilang pangalan ng aming Diyos Ama, Diyos Anak na si Kristo Jesus, at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.